Puwede naman pala ganitong kagandang smartphone sa may halagang 10,000. Bakit po yata hindi tayo mabigyan ng ibang mga smartphone brands? Pero si Infinix, binigyan po tayo ng smartphone na hindi lang po malakas sa may performance niya. Maganda rin po yung kanyang overall na specs. Meron po siyang gaming po na design. Napakagandang display. Tapos shoulder trigger button pa. Para sabi around 10,000 nga lang po na presyo ngayon. Kaya kung sakaling balak niyo pong bumili ng Nubia Neo 3 GT para sa may around 10k nga po na presyo niya ngayon, di nga po madalas din po siya mag-sale. Or kahit anong smartphone po sa mga global release sa mga smartphone sa may around 10k na presyo, wag na po guys. Dahil si Infinix GT30 na po ang pinakamagandang makukuha natin ngayon. Nasiksik po ng mga gaming features ngayon. Display pa lang, meron po siyang 6.78 inches na merong AMOLED display, 144Hz na refresh rate, 1.5K na resolution, saka po 4500 nits sa peak brightness. Unlike nga po kay Povo Curve na merong curved display, mas mag-enjoy po kayo sa may flat display kung gaming po talagang gagawin natin. Pero sa totoo lang po, kung usapang display dito po sa may around mga 10k na mga presyo sa mga gaming po ng mga smartphone. Actually guys, ang pinakamagandang display po na may re-recommend ko sa inyo or yung ginagamit ko sa may around 10k. Wala na pong iba kundi si Nubia Neo 3 GT. Napakaganda po ng display niya at napakaganda po ng touch sampling rate ng smartphone po na yan. Ang problema lang po ng Nubia Neo 3 GT, masyado po siyang mahina para po sa may presyo niya ngayon na around 10k nga po. Lalo kung mahilig nga po kayo mag-Mobile Legends. Kaya po niya 120 FPS sa gameplay. Ang kaso nga lang po, umabot siya ng 44 degrees Celsius sa may temperature niya. Sa 30 minutes lang po na gameplay sa kanya. Medyo mainit yan guys, para sa isang Mobile Legends lang. Ang good thing naman po sa kanya guys is meron po siyang kasamang fan cooler. Previous po yan guys kung sakali ngayon nga po kayo order. Diyan po sa may link natin. Dahil napakahalaga po ng fan cooler, lalo kung gagamit po tayo ng bypass charging sa paglalaro po ng ilang oras. Saka sayang lang po hindi pa ginawang 6,000 mAh battery ni Infinix to dahil naka 5.5 mAh lang po yung kanyang battery. Saka po 45 po sa charger. Nabawasan po siya ng 9% sa may 30 minutes sa gaming sa kanya habang naka mobile data. Ibig sabihin guys, kung sakali nga po magna-non-stop gaming tayo ng Mobile Legends dito, abutin po siya ng 4 to 5 hours. I think hindi naman sobrang iinit ang Mobile Legends dito dahil hindi naman na ganun ka-demanding ang graphics niya. Tulad po nitong Crystal of Atlan. Dahil 30 minutes na gaming lang po sa kanya, nang naka-mobile data pa rin yan, umabot po siya ng kulang 46 degrees Celsius. Mainit yan guys, para umabot po siya ng ganyang klase ng temperature. Pero sa may 30 minutes na po na paglalaro sa kanya, okay po yung gameplay natin. Sadyang medyo uminit lang po talaga siya. At nabawasan nga po pa siya ng 13%. I think aabutin po siya ng 3 to 4 hours sa may battery niya pagka non-stop gaming tayo. Kailan lang puro G99 po yung mga smartphone sa may mga around 10k na mga presyo. Buti naman meron ng mga naka 5G na malalakas pa po yung mga performance. Pero syempre dito pa lang po yung kila Infinix, sa kila Tecno, saka po kay Poco. Pero sa ibang brands, medyo malabo pa rin. Dito po sa may design niya, same po ito ng Pro version. Meron po siyang plastic frame saka po plastic back. At itong ilaw nga po niya sa may likod is naka LED lights lang po yan. Ibig sabihin color white lang po yung ilaw niya, hindi po siya naka RGB lights. Tulad po ng dark flare na kulay, doon po sa may Pro version. Pero to be honest guys, kahit po naka plastic frame lang po ito, isa po ito sa napansin ko na napakatigas po ng pagiging plastic niya. Kaya kahit naka plastic frame lang po ito, saka plastic back, okay po yung kanyang build quality. Mukha naman po siyang matibay. At sturdy po siyang hawakan guys. Hindi po siya mukhang pipitsugin. Sa camera naman guys, dito po ako hanga kay Infinix. Kahit gaming phone po itong si Infinix GT30, talagang malinaw din po. At color accurate din po yung mga picture ko sa kanya. Take note, naka 2x zoom pa yan. Yan po mga shots natin. Pero malinaw pa rin po siya. At detail pa rin po yung makakuha niya. Para sa akin guys, goods na po yung kanyang camera para po sa may 10k na presyo ngayon. I think kaya din po niyang sumabay sa ibang mga smartphone po na hindi gaming phone. Pero maganda rin po yung camera. Take note guys, meron din pong 4K video itong back camera niya, saka po itong front selfie camera niya. Pero syempre isa sa inyo naman na po yan, kung gagamitin nyo rin po yung kanyang video quality. Pero para sa akin, kung video quality po yung pag-uusapan, medyo decent lang po siya. Ang isang napansin ko lang pong problema sa may smartphone na to, pagka nga po binubuksan ko yung camera app niya, minsan po guys, pagka po ginagamit ko siya na nakaganito, napipindot po yung shoulder trigger button niya. Kasi guys, pagka po nasa camera app tayo at magpipicture po tayo ng ganyan. At pagka po napindot natin yung shoulder trigger button niya, magpipicture po siya guys. Yan. Pwede po siyang gamitin as camera shutter pagka po nasa camera app tayo. Pero kung sakali nga po hindi tayo aware at magpipicture pa lang tayo ng hindi sinasadya, mapipindot po natin siya guys.
Dahil nga po din natin siya nakakapa at kusa po siya magpipicture pagka po nasalat natin yan. At dito nga po sa may shoulder trigger button naman sa mga games. Kahit anong games naman po is pwede natin magamit yan. Pero isa-set up muna natin siya sa mga bawat games na lalaruin natin. Tulad nga po sa may Call of Duty Mobile, mas madali maglaro pagka may ganito po yung gaming phone natin. Saka pansin ko lang po, napaka-responsive din po niya. Kahit naka-medium lang po siya, yung sensitivity ng touch response. Diyan po sa may shoulder trigger button. Pero ibang usapan pa guys, pagka po naka-high yan. Kaya I think okay din po siya. I think mabilis din po siya mag-response. At di naman po siya delay. Saka sa 30 minutes na gaming nga po sa kanya, umabot po siya ng 44 degrees Celsius sa may temperature. Naka very high graphics yan. Tapos naka max frame rate pa po tayo. Kaya talagang panalo po kung Call of Duty Mobile ang hilig nating laruin. Saka hindi naman na po sobrang iinit yan. Saka nakadepende rin po yan sa init ng panahon. Yung magiging init po ng smartphone natin. Saka sa tagal ko po naglalaro guys ng Call of Duty Mobile, never po ako naka-experience na sobrang uminit po yan kahit ilang oras po naglalaro. Kaya I think wala pong problema dyan na hindi po yan uinit ng sobra. Sa lahat po ng gaming po na lumabas ngayon 2025, isa na si Infinix GT30 sa merong pinakamaraming gaming features na nakita ko at makukuha natin. Mula sa napaka-smooth na display na merong 144Hz, meron din po siyang high resolution na 1.5K. Meron po siyang Dimensity 7400 nga po na processor. Ang problema lang po is napakataas po ng kanyang Antutu score dito. Di nga po sa may bagong version po ng Antutu. Dito po sa may version 11. Napakataas po ng around 900k na yan. Pero ang totoong score lang naman po ng 7400 is nasa around 600k to 700k lang po yan. Pero still po kahit nasa around 600k to 700k po yung Antutu score, okay pa rin po yan guys para sa may around 10k na presyo. Kaya dyan po sa may Honor of Kings, umabot po siya ng 42 degrees Celsius sa may temperature natin sa may 30 minutes nga po na gaming ulit. Tapos medyo malaki nga lang po yung nabawas sa kanyang battery dahil 14% po yung nabawas sa kanya. Ibig sabihin na abot din po siya ng around 3 hours kung non-stop gaming po yung lalaroin natin. Pero in fairness nga, smooth naman yung gameplay natin at okay po talagang HOK dito. Compare po sa may Mobile Legends kanina na mas mainit pa po yung naging temperature niya compare po sa ibang games na sinubukan natin. Tapos meron din po palang pangako si Infinix na 2 years major na ang read update sa kanya. Ewan ko lang po kung totoo pa rin ni Infinix yan. Dahil mas madalas na po sila maglabas ng mga bagong smartphone kaysa po magbigay ng read update sa mga lumang smartphone nila. Kung sakali din po palagi sa pinag-iisipan nyo kung Common 40 or GT30 yung kukunin natin. Guys, kung sa performance po yung babasihan natin, same performance lang po yung dalawang smartphone na yan. Pero syempre po guys, lamang nga po ang GT30 sa mga gaming features. Yan po guys yung pinaka-selling point niya. Pero yung Common 40 Pro, same performance lang po siya ng Infinix. Pero guys, ibang level po ang Common 40 Pro pagdating nga po sa may performance ng kanyang camera. Napakarami po niya mga camera features at sigurado ma-appreciate nyo po yan kung talagang mahilig po kayong gumamit ng camera. Compare nga po kay Infinix na gaming po yung pinaka-focus niya. Kaya kung sakaling pipili po ako sa dalawang smartphone niyan, I think no-brainer po sa akin yan guys. Si Common 40 Pro po yung kukunin ko. Di same performance na naman sila at mas gusto ko po yung mas magandang camera kaysa po sa mga gaming features na sigurado naman guys na magagamit nyo. Pero puro para sa akin, hindi ko po magagamit yung mga gaming features na to. Tulad po ng gaming na shoulder trigger button niya. Dahil mas kailangan ko nga po yung mas magandang camera. Pero depende po yun sa inyo guys. Kung gaming phone or camera phone po yung gusto natin. Pero sa may performance po nila, yung pinaka-raw performance po nila, same lang po guys yung dalawang smartphone na yan. Dahil kahit i-compare nyo po guys ang Tecno Camon 40 Pro sa may camera po ng Note 50 Pro Plus 5G. Meron po mga camera features po si Camon na wala nga po dyan kay Infinix. Kahit po mas mahal siya. Ang lamang lang po din Infinix yan pagdating nga po sa may camera is meron siyang periscope camera. Pero yung mga features siya po ng camera, meron po si Camon dyan na wala po si Infinix. Isa pang kalaban guys ng GT30 is si Povacar 5G. Actually, overall na specs po ng GT30, lamang po yun sa may Povacar 5G. Pero pagdating nga po sa may performance, same lang po sila. Pero guys, mas mura naman po ang Povacar dahil nga po sa around 9K lang po yung presyo niya pagka nagsisale. At magdagdagan na nga lang po ng 1K sa may presyo ng Povacar 5G. Napakaganda na po ng specs na makukuha natin kung gaming nga po yung gusto natin. Mas logical po dyan ang GT30. Dagdag ko na nga rin po pala guys. Kung naka-Infinix GT20 Pro 5G ka, yung last year model, at gusto nyo po magpalit dito sa may GT30
Wag na po guys, wag po kayo muna magpapalit. Dahil mas maganda po yung smartphone na yan. Compare nga po dito. Pero kung sakali po magpapalit kayo ng smartphone, dun po kayo sa may Pro version. Wag po dito sa may regular version. Dahil mas malakas pa rin po yan. Yung GT20 Pro, compare nga po sa may GT30 lang. Meron po tayong link dyan sa may baba kung gusto nyo po ang order ng smartphone na to. Yun lang po guys. Thanks for watching.